University. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PNP-CIDG. Kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa 15 senador. Base sa reklamo sa Department of Justice, maituturing umano yang unlawful utterances at inciting to sedition. Pero giit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte, biro lang ang pahayag ng dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dahil sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ikinakampanya ang kanyang senatorial slate, di patay natin. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung naghain kanina ng reklamo ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa dating Pangulo para sa unlawful utterances and inciting to sedition. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Tugon ng dating tagapagsalita at legal counsel ng dating Pangulo, nagbibiro lang ito. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nilang alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na po pwede magbiro. Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso. Ang tingin din ng kaalyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa sa umunoy banta sa institusyong kanyang kinabibilangan, isang araw biro. Hindi pa nyo kilala si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin yung magandang statement. Bibigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro. Kung talagang totoo niya by heart, gusto niya pumatay ng 15 senators, bakit niya i-announce? Klaro-klaro na nagpapatawa siya. Biro rin ang basa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa sinabi ng dating Pangulo, kaya non-issue raw ito. Paniwala naman ni Senador Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig at ganun daw talaga magsalita ang dating Pangulo. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, ano daw? Ano pang magiging reaksyon ng mga tao na hirap na nga sa buhay? Tapos ang sagot nung isa dyan ay dagdag na karahasan. Talagang ewan ko lang sa kanila. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang Department of Justice at NBI daw ang nakakaalam kung may naganap na krimen. Kung wala, tapusin na aniya ang issue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinawag ng Meralco na misleading ang paratang ng isang grupo na sobra itong maningil sa kuryente. Gate ng Meralco, ang binanggit na 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour ay ang average distribution rate na inaprobahan ng Energy Regulatory Commission para sa lahat ng customer class. At ang sinisingil ng Meralco ay yung mismong konsumo ng mga customer na siyang nakikita sa bill at hindi average. Sumulat sa ERC ang grupong National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR. Dahil sa overcharging umano ng Meralco, bine-verify na raw ng ERC ang mga datos para masagot ang sulat ng NASECOR. Samantala, nanindigan ng Meralco na overdue na ang hinihingi nilang dagdag na 33 centavos sa distribution charge at kaya raw nilang patunayan sa ERC ang pangailangan para sa aumento. Kasunod ng mga sinitang luxury car sa Pasay, 17 mamahaling sasakyan sa Makati naman ang wala rin umanong maipakitang dokumento kung bayad ang buwis. Inaalam na rin ng customs kung rehistrado ang mga ito sa LTO. Nakatutok si Ian Cruz. Sports cars na McLaren 720S at Ferrari 812 Superfast Masonry, SUV na Mercedes-Benz at Bentley, pati na MV Agusta Big Bike. Ilan ito sa mga mamahaling sasakyang nadatnan ng customs sa showroom sa Makati. 17 luxury vehicles at isang mamahaling motor ang nasa kustodiya ngayon ng Bureau of Customs dahil yung dealership dito sa Makati City ay walang maipakitang kaukulang dokumento na nakapagbayad sila ng duties and taxes sa pagpasok itong mga mamahaling sasakyang ito. Ang isa pa sa sinisiyasat ngayon ng mga taga Bureau of Customs kung bakit nga bumaha ng mga luxury vehicle sa merkado ay maaring na fast break daw itong mga sasakyang ito ng mga executives ng Pogo bago sila umalis ng Pilipinas. These are being checked kung talagang related sa Pogo. Pero lahat po talaga makikita natin mga may
Chinese names po. Dumami ho yung for sale na mga high-end vehicles dahil nga ho, gamit nga raw po ito ng mga POGO operators, POGO officials. Nag-alisa na po sila, minadali ho nilang ibenta kahit mura. Sabi ng nakausap naming admin staff ng dealership, wala ang kanilang amo dahil nagbakasyon. Consignment po all unit dito. So, tinatawagan na po namin yung mga customer namin na ibigay yung documents na kailangan nila. So hindi kayo directly nag-import? Hindi po. May duda ang customs kung sapat ang buwis na binayaran sa pagpasok ng mga sasakyan sa bansa. Tinatayang nasa 370 million pesos daw ang halaga ng mga sasakyan sa showroom at dapat nasa 100 million pesos nila ang binayarang buwis. Ang McLaren na ito sa tansya ng BOC dapat nasa 40 million pesos ang duties and taxes pero ibinebenta ng showroom ng nasa 40 to 45 million pesos. Parang ilan lang po yung pumasok, hindi pa ho tumutugma sa kulay. Kaya doon pa lang ho nakita namin na parang hindi nga ho bayad ang duties and taxes ito. Nagamit at may plaka ang mga sasakyan kaya nakikipag-ugnayan ng customs sa Land Transportation Office para malaman kung paano nairehistro ang mga ito. Mula February 14, kung kailan nadiskubre ang mga sasakyan, may 15 calendar days ang establishmento na patunayang hindi smuggled ang luxury vehicles. Kung hindi, tuluyan itong kukumpiskahin ng customs. Noong nakarang linggo, 35 luxury vehicles ang unang inabutan ng customs sa isang repair shop at showroom sa Pasay City. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng buena manong latest sa showbiz happenings ngayong Lunes, walang iba kundi si Luan D. Gonzalez. Luan. Thanks, Miss Vicky, at good evening mga kapuso. Overcoming the heaviest or the lowest point of her life, yan po naman ang isinare ni Bianca Umaling sa part 2 ng pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Ang naging sandalan niya at ang mga taong itinuturing niyang blessings sa buhay sa chika ni Nelson Canlas. Sabay naming inintindi at iniintindi ko ano yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi lang yan pakiramdam. Kapag alam mo kung ano yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal, kahit ano pa yung pag-aawayan mo, pipiliin at pipiliin yung isa't isa. Gaya ng ibang relationship, dumaan din daw sa mga pagsubok sina Bianca Umali at Ruro Madrid. Not just in their relationship as a couple, kundi pati sa kani-kanilang personal struggles. Isa na riyan ang frustration na pinagdaanan ni Bianca na para sa kanya ay lowest point of her life 2 years ago. It wasn't easy. I always thought, ayoko na nito. Ayoko na dito. Hindi ko gusto na ganito yung state ko. Hindi ko gusto na ganito yung nararamdaman ko. Sinarili niya raw ang problema, pero ang tanging naging sandigan niya, ang boyfriend na si Ruro Madrid at ang pamilya. Last year, it was the year that I would describe na it was all about mental and spiritual growth. I had to realize and accept a lot of things about myself, about the world, and I was hurt so many times. Maraming mga struggles na mahirap i-put into detail. We do protect each other through anything and everything. Kahit pa alam namin na hindi rin naman kami all the time perfecto. Wala naman perfecto. Pero we work hard to be perfect for each other. We always hold each other's hand, regardless kung napakaganda. Blessed nga raw si Bianca, hindi lang sa pamilya at sa love life. And I'm grateful for that because it means I'm doing something good. It means that I am successful in choosing to be a good person and God is returning the blessings to me because alam niyang worthy ako. And I know I worked hard for it. Kung di pati sa kanyang small circle, kabilang si Barbie Fortesa na di alam ng marami nakaklose niya. Sa industriya kasi na hindi madali na magkaroon ng mga kaibigan. Pero sa amin ni Barbie, nagsimula yan nung nakapag-Canada kami. Unexpected talaga na nagkasundo kami sa kape, nagkasundo kami sa kung paano kami as
yung totoong Bianca and Barbie off-cam. We both also have unique personalities when we're together, pero we get along so well na alam din namin na kung paano namin suportahan yung isa't isa. It's a safe space for the both of us. Sa katunayan, girl crush nga daw nila ang isa't isa. What inspires me the most about Barbie is the confidence that she has for herself. The love and the respect that she has for herself is undeniably a gift. Sa ngayon, pinagkakaabalahan ni Bianca ang inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Hindi ako makapaghintay na maging worth it lahat ng dugot pawis na binuhos ng lahat ng mga tao na nandoon kasama ko sa set. Maraming Encantadics ang nag-aabang nito. And the goal is to make them proud. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hinarang sa NAIA ang dalawang Pinay na magbabakasyon umano sa Thailand. Pero nadiskubring magtatrabaho pala sa Laos. Hinala ng Bureau of Immigration, gagawin silang scammer. Pero lalo't peke ang mga hawak nilang dokumento. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakalive lang umano at mamamasyal sa Thailand. Pero sa NAIA pa lang, pinagdudahan na ang dalawang nagpakilalang magkatrabaho sa call center dahil sa hindi tugmang mga sagot sa mga immigration officer at kahina-hinalang dokumento. Basic details about each other at saka nung kanilang biyahe, medyo sali-saliwa na po yung sagot nila. Hindi naman talaga sila magkakilala or magka-opisina. Sa huli, nalaman ng immigration na pinagsama lang sila ng kanilang recruiter at inabutan ng mga pineking dokumento. Gawa umano ito ng fixer na nakilala nila online sa halagang 3,000 piso. Yun po yung naggawa ng mga certificate nila para kunwari may trabaho po sila dito. Umamin din ang dalawa na hindi sila magbabakasyon sa Thailand at mula roon ay lilipad papuntang Laos para magtrabaho bilang customer service representative na may sweldo raw na 50,000 piso kada buwan. Online din nila nakilala ang recruiter. Hinala ng immigration, gagawin lang silang scammer doon tulad ng ibang mga nareskong Pilipino sa Laos. Biktima ang turing ngayon sa dalawa. Yung parang magiging trabaho nila doon, seemingly like a BPO but is actually a scam hub, scam operations po. Pag hindi po nila na-achieve yung quota, sila po ay physically tortured, hindi po pinapakain, hindi po rin pinapasweldo ng tama. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kapuso, isa rin ba kayo sa mga nakararanas ng Last Song Syndrome o LSS sa mga campaign jingles? Ang iba gumagamit ng mga sikat na kanta pero dapat ipagpaalam yan. Kaya pwedeng gumawa na lamang gamit ang AI. Panoorin kung paano sa pagtutok ni JP Soriano. Dismayado ang OPM rapper na si Omar B nang gamitin ng isang kandidato ang hit song niyang KNB sa isa nitong aktibidad ng walang paalam. Walang makakapati, tunay habang buhay magkakapati. Sumubok kahit nasuntok sa buwan, tuloy lang di napagod magsagwan. Halos 80% ng kanyang lyrics ay ginamit at idinagdag lang ang pangalan ng kandidato. Siyempre, yung ibang tao maliligaw, ang akala nila, nasa isip nila na ako o kami yon na nagpo-promote kami ng kandidato na yon. So mali. Paki-shutdown lang, paki-take down. Kahit noon pa man, marami na raw talagang nagpapalapat ang campaign jingle sa mga sikat na kanta. Pero ayon kay voice master at musician na si Pocholo Gonzales, pwede namang magpagawa ng original, lalo pat kailangan ng permiso bago magamit bilang isang copyrighted music. Mas madali pa nga raw dahil pwedeng magpatulong sa artificial intelligence o yung AI. Bagamat kailangan pa rin ang ideya mo. Dati ako pa nagko-compose, ako rin nag-arrange. Ngayon, idea ko na lang, ibibigay ko na lang sa AI yung prompts ko, tapos kung ano yung gusto kong boses, kung anong gusto kong tono. Madali siyang nakabuo ng sample kung kunwari ako ang tatakbo. Ganito kung ang target na botante may edad ng Pilipino.
Ni-record muna niya ang boses na gagayahin ng AI. JP Soriano sa Senado, pagkaibigan, pakinggan mo ang sigaw. Sagot ko ang asenso nyo sa buhay, totoo at wagas ang pangako. Para may connect sa mga lolo at lola, cha-cha ang tunog ng kanta. JP Soriano sa Senado, kaibigan, pakinggan mo ang sigaw. Sagot ko ang asensyon nyo sa buhay, totoo at wagas ang pangako. Boses ko yan. Kung millennials at Gen Z naman, pwedeng gamitan ng plataforma tungkol sa tuition fee at trabaho sa mga kabataan. Ito yung version naman ng pambata. O sige, pakinggan natin, sir. Numero 7, magbahuli, bumoto na mababa presyo, kuryente at internet sabay asenso, patayo'y magsanib sa... Pwede rin maging K-pop mamaya. Pero kung gusto talaga ng sikat para may recall, ayon sa PhilSCAP, kailangan munang kumuha ng modification at adaptation license sa kanila. Yan ay para baguhin ng kaunti at daragdagan ng pangalan at ilang salita. Isang beses lang ito pwedeng gamitin. Ibang usapan pa raw kung paulit-ulit itong gagamitin sa kampanya at sa iba't ibang platforms. Now, if you're also going to record that version of the song, meaning you're going to reproduce it in a digital file, you're gonna have somebody else perform it on record, kailangan nyo ng another type of license which is called a mechanical reproduction license. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Gumulong na ang taping ng comeback series sa GMA ni Vina Morales itong Araw ng Mga Puso. Kaya naman punong-puno si Vina ng pasasalamat sa dami ng blessings. Makichika kay Lars Santiago. Action! Natapat sa Valentine's Day ang first taping day ni Vina Morales para sa kanyang comeback series sa GMA na Cruz versus Cruz. Biro ni Vina, tamang-tama na mga kapuso ang kanyang Valentine's date kung saan napasabak agad siya sa aktingan. Sobrang bigat na kaagad kasi it's magkasunod na mga mabibigat na mga eksena with my daughters, mga kids ko. And of course si Neil na first time ko rin makatrabaho. Sobrang pinaghandaan daw ni Vina ang lahat dahil gusto niyang maging maayos ang unang araw ng pagbabalik taping niya sa Kapuso Network. Naka-prepare naman ako, oo. Pero syempre, nandoon pa rin yung kaba. Kasi para sa akin, pag nawawala yung kaba, masyado ng kampante. Ayoko ng ganon. Magpo-focus raw muna si Vina sa proyekto dahil na-miss niya ang paggawa ng series. Pero paano naman kaya ang kanyang singing career? Nami-miss ko yung big concerts talaga. But siguro for now, I'm just happy for what I have. Kung ano yung mga projects na meron ako. One at a time. Kasi ngayon siguro mas nagpo-focus ako sa acting. Why not, diba? And then I was also working last year for doing concerts abroad. Yun nga lang sa abroad nga lang yung concert ko. Pagdating sa kanyang personal na buhay, maligaya raw si Vina. I am very happy with what's going on with my life. I am happy that I have my Siana. Alam mo naman yung anak ko, napakabait din. Can you imagine, mag-aano na siya? Magsi-16 na yung anak ko pala. Sweet 16. And my family's we're healthy. Yun ang pinaka-importante. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Bukod sa invasive, may kamahalan din ang screening para sa colorectal cancer. Kaya isang grupo ng mga estudyante ang bumuo ng AI-based app na kayang mapredict kung high risk ba ang pasyente sa colorectal cancer gamit lang ang dugo. Tara, let's change the game! Pumapangalawa sa pinakamataas na cancer-related death sa mundo at pang-apat naman sa Pilipinas ang colorectal cancer o cancer sa colon at rectum. Importante ang maaga at accurate detection. Pero para makuha yan, kailangang dumaan sa invasive and not to mention, may kamahalang procedure tulad ng colonoscopy.
Kaya gusto yan baguhin ng med students na sina Amir at Austin under the guidance of Dr. Pia Albano mula sa College of Science ng University of Santo Tomas. Layo nilang magbigay ng alternative colorectal cancer screening gamit ang artificial intelligence o AI. Mga pasyente, takot yan sa colonoscopy. Ang pinaka-product namin is an app to predict. Like to tell you whether, given all your molecular results, what is your probability of having colorectal cancer. Sa kanilang pag-aaral, ginamit nila ang 6 na microRNA na naunang natukoy bilang posibleng biomarkers para sa colorectal cancer sa mga Pilipinong pasyente. Gamit ang AI-powered app, mape-predict nito kung sino ang mga high risk sa colorectal cancer. Pag may cancer ang isang tao, yung mga ibang MIR tumataas yung mga levels nila. Yung may bababa naman. Luckily, there are previous research na po na nakapag-collect na po ng data, clinical trials and such. Our job was to integrate that or yung i-train yung AI. Mga kapuso, ito yung AI-powered software na dinevelop ng grupo para ma-detect yung colorectal cancer. So, from the blood sample, ipapadaan nila yan dun sa qPCR para ma-determine yung levels ng 6 na MIRNA na tinatawag nila na associated dito sa colorectal cancer. Itatapat lang natin yung value na naka-correlate. Add data muna tayo. Pindutin na natin yung predict. Ayan, napakababa, 0.0446% sign of getting colorectal cancer. Ang app, may option din para sa maramihang data analysis. Yung grupo, nag-provide sila ng dataset or ng data ng test mula talaga sa mga cancer patients. So yan, kaya meron tayong 99% dito. Just through blood sample, madedetermine na natin if we're at risk of getting colorectal cancer. Ang kanilang innovation, nagwagi sa BPI Innovation Awards noong 2022. Sa ngayon, kailangan pa ng mas maraming screening ng blood sample mula sa iba't ibang rehiyon para mapalawak at mas maging accurate ang detection. Layon din nilang makipagtulungan sa mga ospital para ma-integrate ito sa clinical setting. There you have it mga kapuso, a good way to use the power of AI para mas mapabilis, mapadali at mas maging accessible ang screening ng colorectal cancer. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Kasunod ng Quezon City, inaasahang idedeklara rin ang dengue outbreak sa 8 iba pang lugar sa bansa ayon sa Health Department. Sa Mandaluyong, pati pagpatay ng lamok at kitikiti, bibigyan ng pabuya. Nakatutok si Oscar Oida. Sa alaala na lang mababalikan ni Lola Lorena ang pagiging mabait at masayahin ng 14 anyos niyang apo na si Chantely Tordillo. Binawian ito ng buhay dahil sa dumapong dengue na inakala nilang simpleng trangkaso lang. Sa ospital, lumalabas yung dugo sa ilong, sumusuka siya ng dugo. Kung nagapan sana namin, gagaling siya. Kasi gagawin namin lahat para gumaling siya eh. Pero hindi namin alam na ganun. Dahil ikalawa na sa mga nasawi sa dengue sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong, bukod pa sa mahigit 40 dinapuan ng sakit doon nitong Enero, maglulunsad ang barangay ng programang May Piso sa Mosquito. Ang gagawin po ng ating mga residente para may involvement mo sila ay hindi magdadala lang po sila sa amin dito ng kahit buhay, patay, or even kitikiti na papalitan namin at least 5 pieces of lamok in exchange of 1 peso. Kung buhay pa, ipapasok umano nila sa tinatawag nilang mosquito death chamber. Diyan sila pakakawalan lang hanggang sa tumama sila doon sa ating ultraviolet light. Bawal lumahok ang mga minor de edad sa programa. Sabi, baka daw mag-culture, baka daw mag-breed yung ating mga kabarangay. So, hindi po ito magiging forever na gagawin namin. Tutulong lang po, isa lang po ito sa alternatibo para mapababa yung kaso namin. Sa San Juan, mayat mayang misting ang panlaban sa dengue. Habang sa Barangay Old Balara sa Quezon City, pinag-aaralan kung gagawin ulit ang pagpapakawala ng mga palaka na naging pangontra dengue nila nitong mga nagdaang taon. Mostly lahat yan nilagay namin sa mga kanal, malaking tulong din na yung mga kinakain yan is mga yun nga, yung mga langaw, mga eggs, mga lamok. Kaya sa tingin namin,
na talagang nakatulong. Nabawasan ba yung kaso ng dengue? Yes po, almost 50% na-reduce yung cases ng dengue. Sa ngayon, nakatuon muna sila sa paglilinis lalo na sa mga pwedeng bahayan ng lamok. Lalo't may dengue outbreak na sa Quezon City kung saan di bababa sa 10 ang patay sa dengue. Maging sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nasa 175 na ang mga naitalang kaso ng dengue. Sabi ng DOH, inaasahang 8 pang lugar ang idedeklarang may dengue outbreak. Pero hindi pa pinapangalanan ang mga lugar sa ngayon. Dati, hindi ito panahon ng dengue, pero tila nagbabago na umano ang sitwasyon. Hindi siya panahon ng tag-ulan, pero yung tinatawag na shear line, ITCZ, yung easterlies, dumadami yung buhos ng tubig at pag dumami ang buhos ng tubig, talagang naiipon yan sa paligid-ligid. Yung mga lamok dumadami. Kaya mahalagang malinis ang naiimbak na tubig. At kung may mararamdamang karamdaman, huwag babaliwalain tulad ng taas babang lagnat. Pag nawala na yung lagnat, saka lumalabas yung ibang tinatawag na warning signs. Ano yung mga yun? Yung pagdurugo ng gilagid, yung pagpapantal, yung pag-iba ng kulay ng dumi. Pakonsulta na ho sa isang center or ospital para masigurado kasi may test po para dyan na hindi naman humahal, minsan libre pa ho. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Matapos ang Rice for All program, pinag-aaralan din daw ng Agriculture Department na magkaroon ng Pork for All program. Lalo't mahal pa rin ito. Pero tulad din ng murang bigas, sa mga limitadong tindahan lang yan at hindi sa lahat. Nakatutok si Darlene Kai. Dahil nasa 380 pesos ang kilo ng laman ng karneng baboy at 420 pesos para sa liempo, isang beses kada linggo o minsan hindi na nagpo-pork ang pamilya ni Teresita. Wala naman magagawa kundi magtipid. Puti na ang bukabo budget. Mas mahal pa nga ang ilang presyo sa pinakahuling monitoring ng Agriculture Department sa Metro Manila. Pati tuloy mga nagtitinda, high blood na rin. Dati nakakover kami 3-4 na baboy, ngayon isang baboy hindi pa maubos. Matumal na mahal pa. Minsan hindi pa makasampa sa punan. Ilang araw nang pinalulutang ang posibleng pagtatakda ng maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy na sinang-ayunan ng ilang agriculture group. We think na kailangan mag-declare ng MSRP dahil yung price naman ng farm gate is between 240 to 150. But ang price ng retail umabot ng 400. So dapat ma-adjust yung price. Totoong ramdam pa umano ang epekto sa supply ng pagtama ng African swine fever noong 2024. Yun ang effect ng ASF noong last year. So yung nawala na partner or yung mga inahin at that time, yung anak kasi is around 5 to 6 months. So apektado yung January to May natin. Pero sapat pa rin umano ang supply ng baboy dahil sa importation o pag-angkat, kaya wala umanong rason para sumampa sa 400 pesos ang kilo ng pork. Kaya sisilipin ng Agriculture Department kung may mga nananamantala. Hindi pa masabi ng DA kung saang punto napapatungan ng mataas ang presyo ng baboy. I cannot say kung saan yung mga problema, but nagkaroon na pag-aaral at magkakaroon nga ng additional consultation this week para may latag lahat kung ano yung nakita na issue, and then magkakaroon na nga ng MSRP. Pinag-aaralan na rin ang posibilidad na magkaroon ng Pork for All program tulad ng ginawa sa bigas, kung saan direktang bibili ng supply ang DA sa importers sa traders para ibenta sa mas murang halaga, pero limitado pa rin sa kadiwa outlets at ilang piling bagsakan. Samantala, mahal din ang sibuyas na 220 pesos ang kilo sa Litex Market at mas mahal pa sa ilang presyong na monitor ng Agriculture Department itong Sabado. Pero asahan umanong magmumura yan dahil simula na ng anihan at tuloy pa rin ang pagpasok ng imported onions. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukod sa mga pagbaha gaya ng naranasan sa Metro Manila, nagka-landslide sa ilang bahagi ng Luzon. Sa bahaging ito ng Pinukpok, Kalinga, nagkalat ang mga bato na kasama sa gamuhong bahagi ng bundok. Halos matakpan na nito ang buong kalsada, kaya wala nang nakaraang sasakyan. Naglalakihang tipak ng bato rin ang humambalang sa daan sa Tuwao, Cagayan. Ayon sa Pag-asa,
Ang mga pagguho ay maaaring dahil sa mga pag-ulang dala ng shear line at localized thunderstorms. Posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas base sa datos ng Metro Weather. Sa umaga, may kalat-kalat na ulan na sa ilang bahagi ng Luzon, gaya ng Palawan, Cagayan, Cordillera, pati sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon, halos buong Luzon na ang ulanin. May malalakas na buhos ng ulan lalo na sa Cagayan, Isabela at Aurora, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mataas ulit ang tsansa ng thunderstorm bandang hapon. 4 na weather systems ang nakaka-apekto ngayon sa bansa, kasama ang Amihan, Shear Line, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Sabi ng Pag-asa, magkakaroon ng panibagong bugso ng Amihan ngayong linggo kaya posibleng lumamig ulit ang panahon sa Luzon sa mga susunod na araw. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Post V-Day weekend is family time para sa Dantes Squad. Sa IG snaps ni Mary Rivera, pretty in pink ang kanilang panganay na si Ate Zia. Enjoy naman sa pool si Sixto na may sweet message din para sa kanyang mama. Nag-share din ng sweet kiss ang Dongyan by the sofa. 12 years together na sina Shaira Diaz at fiancé na si E.A. de Guzman. Sinelebrate ng dalawa ang kanilang last anniversary as girlfriend and boyfriend before they walk down the aisle this August. Sa post, very thankful daw si Shaira kay E.A. at excited na rin siya for the new chapter of their lives together. Pwede umanong maawi sa kaso ang pagbaliwala sa regulasyon kaugnay ng tamang pagkakabit at material na ginagamit sa campaign posters ayon po yan sa COMELEC. May paalala rin ang komisyon kaugnay ng negative campaigning na hindi naman daw bawal maliban na lamang kung gawaing kriminal na tulad po ng libelo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umaabot na sa 21,000 ang violation sa regulasyon ng COMELEC kaugnay sa mga campaign poster na dapat ay nakakabit sa tamang lugar, nasa wastong sukat at biodegradable ang material. Kaya ganyan karaming notice to remove ang ipapadala ng COMELEC sa senatorial candidates at party list. Sabi ng COMELEC, pwedeng mauwi sa kaso ang pagbaliwala sa babala nito. Nag-propose na rin ang inyong lingkod sa Commission and Bank to empower the Task Force Baklas to file the necessary disqualification and criminal cases against those who will not be complying. Sa pag-init ng kampanya, natanong ang COMELEC tungkol sa negative campaigning o yung pagsasalita ng negatibo tungkol sa ibang kandidato. Sabi ng COMELEC, hindi ito labag sa batas, pero Kung bordering on something which is already criminal, o dalawa po ang pwede, either disqualification ng kandidato and at the same time, criminal case mismo laban dun sa kandidato na involved. Itinanggi rin ng COMELEC na nahack ito, gaya ng ipinost online ng isang grupo na nagpakita pa ng umunoy data leak ng COMELEC. Binerify na rin namin yung lahat ng mga social media pages, yung website ng COMELEC, etc. At wala po, hindi po kami na-subject sa hacking. Ganun pa man, mag-iingat daw ang komisyon sa mga hacker lalo't bubuksan sa publiko ang kanilang precinct finder 2 linggo bago mag-eleksyon. Doon makikita ng lahat ng botante kung saang presinto sila boboto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inirerekomenda ng PNP-CIDG na isama bilang primary suspect sa Degamo murder case si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Ayon sa CIDG, may nadiskubre silang mga bagong ebidensya gaya ng mga armas at pampasabog. Bukod kay Teves, may 9 na iba pa silang isinama sa rekomendasyon na inihain sa Department of Justice. Hindi na sila nagbigay ng karagdagang detalye kaugnay nito. Sa ngayon, hindi raw muna magbibigay ng komento tungkol dito ang kampo ni Pride Teves. Dahil po nasa ospital, humingi ng paumanhin si Pope Francis sa hindi niya pagdalo sa isang misa sa Vatican City kahapon. Ayon po sa Santo Papa, kailangan pa niyang sumailalim sa gamutan dahil sa sakit na bronchitis. Pero bumubuti naman na ang kanyang lagay batay sa kanyang laboratory tests. Na-admit sa isang ospital sa Rome si Pope Francis nitong Biyernes dahil sa respiratory tract infection. Pinayuhan po siya ng mga doktor na magpahinga. Patuloy naman ang pag-arangkada ng kampanya ng ilang mga senatorial candidate para sa eleksyon 2025. At nakatutok si Ivan Mayrina.
Sa isang rally sa San Carlos City, Pangasinan, ibinida ng Senadora Pia Cayetano ang mga advokasya sa kalusugan, edukasyon at seguridad sa pagkain. Sabi ni dating Senador Tito Soto, isusulong niya ang 14th month pay at pagpuksa sa fake news. Si dating Senador Bam Aquino na palalawigin daw ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa UST, nagsalita si Attorney Angelo De Alban tungkol sa korupsyon at pag-amyenda sa Family Code. Sa proclamation rally sa Quezon City, sinabi ni Leo de Guzman na wawakasan niya ang political dynasty. Isa sa batas daw ni Attorney Luke Espiritu ang pagtataas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng bilihin. Sinabi ni Sani Matula, hindi dapat ma-zero ang budget ng PhilHealth, lalo sa mga PWD. Ayon kay Ernie Arellano, panahon na para mabaklas ang political dynasty sa bansa. Sa Tarlac, idiniin ni Senador Bato de la Rosa ang kahalagahan ng kanilang kampanya kontra illegal na droga. Nagpasalamat si Senator Bongo sa medical frontliners ng parangalan sa Philippine Heart Center. Sa Cavite, ipinagmalaki ni dating Senador Ping Lacson ang ginawa niyang batas para magilungsod ang Carmona. Kasama rin sa Sorteo Festival si Representative Camille Villar, dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla na nagpasalamat sa kanilang mainit na pagtanggap. Sa Davao Region naman, nag-ikot si Senator Lito Lapid. Sa Bulacan, sinabi ni Senator Amy Marcos na prioridad niya ang pagpasa ng batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawa. Noong Biyernes na sa Baguio, si Ariel Querubin sinabing handa magsakripisyo para sa katotohanan. Nagsagawa ng karawan sa Bulacan, sina Danilo Ramos na nagsalita tungkol sa pakanan ng mga magsasaka at Jerome Adonis na isinusulong ang 1,200 pesos na family living wage. Sabi ni Senator Francis Tolentino sa Quezon City, pangarap niyang makapagtatag ng mga komunidad sa mga isla sa West Philippine Sea. Sa anniversary ng isang NGO, tinalakay ni Attorney Jimmy Bondo presyo ng bigas. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbo senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. From one queen to another, todo ang suporta ni Michelle D sa kanyang pinsang si Winwin Marquez na vying for the Miss Universe Philippines crown this year. Sa gitna niyan, busy si Michelle sa kabi-kabilang projects kabilang ang isang sneak peek na inihanda niya for the fans. Makichika kay Aubrey Carampel. Pasabog sa ganda at sobrang Latina. Blonde hair in a red heart two-piece suit si Sparkle Beauty Queen Michelle D sa kanyang Valentine's Day post. Caption niya, "Nagniningning aking corona." At namumula na raw siya sa mga susunod na ganap next month. Ang HVD post, sneak peek daw ng isang big pasabog na i-reveal soon. Marami raw siyang naka-line up na projects and activities, kabilang na ang muling pagdalo sa Fashion Week at pupunta rin daw siya sa Amerika. Milan, Paris is always on my schedule, so that's something to look out for. And I'll also be flying in LA early March as well. And that's something I wish I could tell all of you, pero hindi ko pa po pwedeng ilabas. So it is something that involves the music industry and Filipino-American artists as well. Bukod dyan, excited na rin si Michelle sa paghahanap sa Miss Universe Philippines 2025. Puksaan ni Surreal sa dami ng nagagandahang candidates. May fresh faces at pageant veterans. Kabilang ang pinsan ni Michelle and kapwa Sparkle artist na si Winwin Marquez. Full support si Michelle kay Win na isa ring title holder as first Filipina to win Reina Hispano-Americana noong 2017. All-out support for her. Of course, me and the rest of the Marquez family are really, really excited for her to perform and enjoy this whole journey to the crown. Syempre, Winwin has an amazing story that the whole universe really deserves to hear and see. And syempre, kailangan abangan ang kanyang lakad. Because, idol ko po talaga siya. Sila na nanay ko. Napapanood naman si Michelle sa Kapuso Prime Action Series na Lolong Bayani ng Bayan bilang si Apong Ayo, ang tagapangalaga ng makapangyarihang hiyas na Ubdaw. Nabuwis buhay na hinanap ni Lolong para mapagaling ang kanyang boss mahal na si Elsie. Malaking karangalan daw para kay Michelle na mapabilang sa dambuhalang serye. I have been a big fan of Lolong 1. Of course, Ruru is an amazing co-actor. We were together in Black Rider as well. Kaya when they gave me the character sketch of Apong Ayo, syempre nakakatawa po ng puso that GMA and Sparkle really gives
me opportunities to shine as an actress as well. I can't deny, medyo malalim po yung pinagdaanan ko na Tagalog doon, pero nairaos naman po. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Luan G. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Luan. Salamat sa iyo, Luan. Thanks, Luan. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.